Samantala, milyon-milyong piso pang halaga ang kontrabando ang nakumpiska ng mga operatiba ng aduana bunga ng pinag-ibayong kampanya kontra smuggling. Ang kontrabando na kinabibilangan ng mga agricultural products ay ipinuslit mula sa China. Ma-report si Noel Perfecto. Muling nagtagumpay ang kampanya ng gobyerno kontra smuggling sa aduana. Matapos ay pasamsam ni Customs Chief Rufo Biazon ng 40 milyong pisong halaga ng mga ipinuslit na Peking ducks at pigeon material sa Port of Manila. Nanilagay sa dalawang 40-footer container vans ang mga kontrabando mula sa bansang China at idineklarang frozen mackerel o galunggong. Pinuri rin ni Biazon ang ginawang pagtukoy ng X-ray inspection project ni Attorney Lourdes Mangawang sa mga itinagong mga kontrabando, kung saan inipit ang mga smuggler ang naturang Peking ducks at pigeon material sa pagitan ng mga frozen mackerel. I would like to commend our X-ray inspection project for this apprehension, kung saan nakita po natin na nagkaroon ng misdeclaration itong dalawang container shipments na ito. Ang nakalagay sa papel ay mackerel at as you can see sa loob may laman siyang pigeon at saka Peking duck. Kaya ito naman po ay violation ng ating batas. Sinabi naman ni Attorney Mangawang bunsod umano ito na masusing pagbabantay at pointing ng mga X-ray operatives ang naging resulta ng pagsamsam ng milyon-milyong pisong kontrabando. Sa ibabaw niyan, puro mackerel. So yung examiner talaga, pag physical examination ang titingnan ang gagawin niya, hindi niya mahuhuli yan. Kaso ang X-ray natin is very powerful. Nakuha ng X-ray yan at saka kailangan niya ng expertise. Because highly technical ito, hindi pwedeng kahit sino tumingin ng image. Kailangan may training at more importantly, experience. Ang nasabi mga Peking duck at pigeon materials ay inirekomendang sirain ni Biazon, habang kasong paglabag naman sa Tariff and Customs Code of the Philippines ang isinampas sa Hexa Trading ng aduana. Samantala, dalawa pa mga traders ng sibuyas at bawang ang pinagharap ng kaso sa Justice Department ng Customs Bureau. Mismong si Biazon na nagsampa ng kaso laban kina Raddy Garbosa at Carlos Uy matapos na magpasok ng 19 million pesos worth na onions at garlic mula rin sa bansang China. Ang kay Biazon, pati ang pagtutok nila sa mga oil at steel smugglers ay kanilang pinigting matapos na malaman ng intelligence ng aduana na pinupunti rin naman ng sindikato ang mga big-ticket items tulad ng langis at bakal. Yun naman ang mandate natin, kaya nga ang sabi ko palagi, heightened alert always, constant heightened alert. It doesn't matter kung Christmas season, lean season, or whatever season, basta heightened alert kami dapat. Inamin naman ni Run After the Smugglers Task Force Chief Peter Manzano na dinoble kundi man triniple nila ang pagbabantay sa kampanya kontra mga sindikato ng langis at bakal. Pinababantayan sa amin yan, so meron kaming existing ngayon na alert. And we're trying to find out whether there was really misdeclaration on that. So pinababantayan yan. Lahat ng, yan naman ang mga big ticket items. Yung steel, oil, and especially oil kasi pinamomonitor sa amin ng Department of Finance. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.